Umamin ang NBI agent kung sino ang nag-utos sa kanila. Direkta daw silang inutusan kahit may pa. Aba, ang tindi ah. O eto, panoorin natin si Senator Amy Marcos kung saan umamin sa kanya yung NBI agent kung sino ang nag-utos sa kanila. Kaya pala nagkaputukan dahil sinabing kahit basta arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Eto, panoorin ang video. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito. Pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Kung totoo man yan, nako, matindi na yan. Kaya pala tahimik siya kanina sa mga nangyari dyan. Dunyor, lalo mong ginagalit ang mga tao. Idaan na lang sana sa magandang usapan. Diba meron naman tayong korte. Haharapin naman ni Senator Bato de la Rosa yan. Pero yung ganyang klaseng utos, delikado yan. Akalain mo ha, nandyan pa sa loob ng Senado ang kapatid mo. Tapos ganyan ang inuutos mo, di umano. Ayon kay Senator Amy Marcos, nako magkaalaman kung ano talaga ang katotohanan. Ang sabi ng mga nagkomento ng iba dyan, may natatakot daw sa mangyayaring investigasyon sa Manumalyang Flood Control Project dahil iba na ang majority ngayon. Isa din daw yan sa dahilan. Tapos sa impeachment, BP Sara, malamang, lamang ang majority ngayon. Lamang si BP Sara ngayon. Paano yan? Totoo ba yan? Maniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na kung saan binanggit mismo niya ang kapatid niya ang may utos? Yun, dito na lang. Thank you.